Uy, kamusta? Oh, tatanong ko lang po sana kung ano yung kahalagahan ng marriage po. Marriage, oo, napakahalaga ng marriage. Dapat maunawaan muna natin ano ba talaga ang marriage. Alam niyo po, ang marriage, pwede natin siyang bigyan ng kahulugan, the total commitment of the total person for the total life. Ibig sabihin yung buong pagkatao, isinusurrender mo sa kapartner mo. So, dapat meron unang-una, merong love. Kasi yung love, an unconditional commitment to an imperfect person which often requires personal sacrifice. Meron daw pong pagsasakripisyo, unconditional love, hindi naghahangad ng anumang kapalit, nagmamahal lang. Yan dalawang bagay na yan, dapat maunawaan natin. Hindi po pwedeng basta papasok lang tayo. May nangyari lang, papasok na tayo. May nabuo lang, papasok na tayo sa marriage. Lifetime commitment ang marriage. At ang marriage, may sinasabi po tayong sanctity of marriage, ito po ay holy. Because God Himself originate po yung sinasabi nating marriage. Nangyari po yan doon sa Genesis, kung nyo pong mababalikan ng inyong Bible. At even the Lord Jesus Christ, nandoon po siya sa first wedding in Cana. So, ang marriage po, napakahalagang bagay po. Bakit? Unang-una, design ng Panginoon niyang marriage na yan. Ano po? Isa po siya sa three divine establishment ng Panginoon. Yan ang marriage. Sa marriage, maunawaan natin na it is holy and undefiled. Ibig sabihin, may kabanalan. Kapag pumasok ka sa pag-aasawa, dapat nandun ang Panginoon. Siya ang sentro. Pangalawa, it is absolutely monogamous. Hindi po nagpapakasal, papakasal, aayaw, iba't ibang babae. Dapat po naka-stick lang tayo. Nandun lang tayo sa isang minamahal. At yung pangatlo po, it is a lifetime commitment. Hindi po basta nagsasawa, ayaw na. Nahihirapan, aayaw na. Hindi po. Dapat ang relationship, ang marriage, dapat ang sentro niyan ang Panginoong Jesucristo. At hindi po yan mangyayari kung wala tayong relationship sa Panginoon. So kung may relationship tayo sa Panginoon, ibig sabihin tayo po ay ligtas, naging anak tayo ng Diyos, magiging sentro natin ang Panginoong Jesucristo sa marriage natin. So mayroon pong kabanalan. At ang marriage po, pagsasama po yan, magkiklib ng babae at lalaki. Yan po ang sinasabi ng Bible. Hindi po ito para makipagdebate, hindi po ito para manakit or manira po ng ibang paniniwala. Pero ang Biblia ay napakaliwanag. Kasi yan po ay salita ng Diyos. Sabi nga ng Bible, no? Sa isang verse doon sa Bible, sabi niya, what therefore God had joined together, let no man put asunder. Nandun po yan sa Mark 10:9, na hindi po pinaghihiwalay kapag po mag-asawa. At kapag mag-asawa, sa Panginoon ang lapit. Dapat po walang third party. Dapat po mamahalin mo lang yung ibinigay sa iyo ng Diyos. At yan po ang kahalagahan ng marriage. Husband and wife. Amen. As I do this, let me remind you that you are now one. One in interest, one in reputation, and one in name. What God had joined together, let no man put asunder. Now may I present you Mr. and Mrs. Mrs. Gamat. Now you name sa wakas. Sabi ka mamaya, si sana yun. Okay. So, one more.